Susan, sa inyong pagtanggap po sa akin ngayong umaga. Parang nasa speechless po ako, parang na-overwhelmed po ako dahil tuwan-tuwa po ako na makasama ninyo. Alam niyo po, matagal na akong iniimbita ni Dr. Emer dito sa inyong eskwelahan. In fact, he invited me to be your graduation speaker a few months ago. But may conflict dahil mahirap nga po talaga ang buhay ng nakakampanya at nasa Bacolod po ako noon. But Monday po kasi yung pahinga, araw ng pahinga ng mga kandidato ng Team Pinoy. So kami natin kanya-kanyang diskarte. Ako'y sabi ko, ngayon na may oras po tayo, puntahan po natin itong eskwelahan ni Dr. Emer Atanasio. Kaya tuwan-tuwa po ako na makasama ko. At siyempre, bago ko makalimutan magpasalamat po ako sa napakalaking karangalan na maging honorary professor ng inyong institusyon. Alam ko po na hindi biro magturo dahil noong 2011 naging professor din ako sa Central Escolar University sa College of Law. Nagturo po ng 3 units lang ko. Napakahirap na rin po. Tapos sa New Era College, sa College of Law, nagturo rin po tayo doon. So hindi biro po ang buhay ng isang profesor. Kaya huwag niyong maliitin ang kontribusyon ng profesor sa inyong mga buhay. Kayong mga estudyante ngayon, sana malaman ninyo kung gaano kayo kaswerte dahil kayo'y nabibilang sa piling-piling porsyento ng ating populasyon, ng ating kabataan na nagkakaroon ng tsansa makapag-aral sa HEI, Higher Education Institution. Isipin niyo lang po, ano po yung porsyento ng ating kabataan na nagkakaroon ng tsansa ganito. Ibig sabihin yung mga nakapasok sa university, sa kolehiyo, or even a voc-tech school, nasa 20% lang po ng ating kabataan. Isipin na lang po, yung 80% hanggang high school na lang po sila. Ano yung oportunidad na nakukuha po nila? Kung kayo magkakaroon kayo ng konting hamon o konting hirap sa paghanap po ng oportunidad, ano pa kaya yung 80% na hindi na nakakatugtong sa kolehiyo o sa universidad? So, saludo po ako sa inyong mga magulang na binigyan yung halaga ang inyong edukasyon. Alam ko na bawat isa sa inyo ay meron sigurong kwento ng sakripisyo ng inyong pamilya, ng inyong mga magulang. Maaaring meron na silang sinakripisyo para nakaupo kayo na dito ngayon nakakapag-aral. Yung iba sa aming lalawigan, yung mga magsasaka, binebenta po ang kanilang kagamitan, binebenta ang lupa. Yung iba siguro sa inyo, yung magulang ninyo, pinenta ang kagamitan sa bahay para lang makapag-aral po kayo ngayon. Ngayon sa inyong buhay. So huwag niyo pong sayangin itong oportunidad na binigay po sa inyo. Ako po, nakita ko yung epekto po ng magandang edukasyon sa isang pamilya, sa isang tao. Dahil yung ama ko po, si Senator Ed Angara, ay hindi naman po galing sa mayaman na pamilya. Galing din po siya sa maliit na bayan ng Baler, dati part of the province called Quezon, now it's the province of Aurora. He came from a lower middle class family, naglalakad lang po sa public school, araw-araw, nakapag-aral sa UP noong 1950s dahil siya po ay scholar ng pamahalaan. Dati nung valedictorian o salutatorian ka ng public school, hindi ka na mag-a-apply sa UP, pasok ka na automatic. Ngayon po, sa UP, ang nag-aaral po doon, mga graduates po ng Ateneo, graduates po ng Lasal. So medyo nag-iba na po yung hugis o yung guhit ng ating lipunan. Medyo ang talagang nakakapasok po kahit sa mga public schools po natin, mga public universities, yung mga galing sa mga mayayamang pamilya. Yun siguro ang dapat bigyan natin ng pansin dahil kung gusto natin ang isang lipunan na matatawag nating meritocratic, ibig sabihin ang isang tao ay umaangat sa buhay dahil sa kanyang merit o merito, dahil sa kanyang achievements at hindi dahil sa kanyang apelyido o kaya sa kanyang pinanggalingan o kaya sa kanyang koneksyon. Dapat bigyan natin ng halaga ang role ng gobyerno sa ating education, yung role ng ating public education system. Kaya natin ginawa yung free kindergarten dahil nakita natin na nakakapag-aral lang po dyan yung mga anak ng mga mayayaman. Ngayon hindi na po. Buong Pilipinas, patas na po ang laban. Maaaring hindi patas ang stasyon sa buhay ng mga iba't ibang tao. Ngunit
pagdating po sa edukasyon, dapat patas ang laban, patas ang oportunidad. Kaya po, ang aking dinadala po sa Senado ngayon ay ang gusto ko, dun sa 80% na hindi na nakakapag-aral sa kolehiyo, bigyan natin ng chance yung kanilang pamilya. For every poor family in the Philippines, dapat pupondohan ng gobyerno ng at least one college or at least one vocational or technical graduate sa kanilang pamilya. Yun po ang habol natin para mabigyan ng oportunidad na iangat ang kanilang stasyon sa buhay. Dahil palaki ng palaki ho ang over the last 10 years, ang bilang ng mga mahihirap sa ating bansa from 19 million naging 23 million ho. At palagi naman sinasabi ng ating pamahalaan na lumalaki po ang ating ekonomiya, pero bakit lumalaki rin po ang bilang ng ating mga mahihirap? Maaari dahil hindi sila nabibigyan ng karapat-dapat na oportunidad, hindi sila nabibigyan ng hindi nabubuksan yung mga pintuan para umabot sa magandang edukasyon, sa magandang bukas. Yun po ang mission natin sa ating public service. Yun po ang mission ng inyong Chief Operating Officer, Chief Executive Officer, si Dr. Emer Atanasio. Biro niyo po, 23 years old in 1998. 23 years old lang po siya. Meron na siyang pangarap magtayo ng isang high caliber and quality institution. Ito pong institution ninyo. Hindi mo ba ang husay ng inyong opisyales nandito sa harapan ninyo ngayon? So sana po sa inyong nais ko rin po batiin, I'd like to congratulate all the those who will be recognized today, all the awardees. Kayo po ay outstanding in your own right at sana sa larangan ninyo ay meron din po lumabas na mga educators. Nabalitaan ko na 100% pala ang passing rate ninyo sa licensure exams ng LET or sa teachers. Alam niyo po, nationwide, ang passing rate lang po ay nasa something like 18 to 20%. So napakahusay po na meron kayo 100% passing rate. Hindi ho biro at hindi ho madali gawin yan. Tribute to your professors, tribute to your school administrators. So hindi na po ako maghahaba sa aking salita. Nais ko lang po ulitin na congratulations po sa ating mga achievers ngayong araw. You deserve the recognition at sana gamitin niyo itong inspirasyon para to reach greater heights in your career. And pag meron kayong araw na masama ang inyong pakiramdam, masama ang inyong loob, just look back on this day at isipin ninyo what brought you to these achievements, what made you achieve this, what inspired you to do this, at isipin nyo lang gawin yung inspirasyon to reach greater heights and to achieve greater things. So maraming salamat po. Makakaasa po kayo si Kuya Sani ay mangantabay sa tikalitan ng edukasyon at titingnan po natin yung ating ekonomiya para meron tayong tikalitan ng trabaho dito sa ating sariling bansa. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo lahat.